Yon, magandang araw pong muli sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay September 20, 2025. Pag-usapan po natin ang napakatapang na si Senador Ping Lacson. Alam po ninyo, napakinggan ko po yung interview niya kahapon. Sabi niya po doon, nasa, kumbaga, paano ko ba i-describe ito? Kumbaga, nasa edad na sila, no? Kasi baka ma-misinterpret ko eh. At wala na silang sa karir nila, nasa tayugtog na sila ng karir nila. Ayoko naman sabing katapusan eh. Kaya nahihirapan po akong ipahayag sa inyo, no? Yun nga po, wala na siyang sasantuhin dito mga tol sa madaling salita. Kumbaga, nasa rurok na siya ng kanyang karir at kung sino man ang tamaan, tamaan na. Alam naman natin na kaya niya po yan sinasabi dahil meron pong dalawang senador ang nasasangkot sa mga anomalya di umano sa kasalukuyan. Bagamat yan po ay kanila namang pinabubulaanan. Ito pong si Senador Joel Villanueva at saka si Senador Jinggoy Estrada ay mariin pong pinabubulaanan ang mga paratang partikular ni Engineer Bryce Hernandez. Meron nga pong pahayag si Senador Villanueva mukhang magkakaso pa ito, ano? Tama na raw. Tama na raw ang pagpapakalat ng mga walang katotohanang bagay. Ito naman si Senator Jinggoy Estrada, hindi ko alam kung naaapektuhan sa ating pagre-react, ano? Kasi mukhang sa kasaysayan po ng vlogger eh. Dalawang senador na po ang nambablock sa akin. Una, si Senador Erwin Tulfo. Buti na lamang, baka marahil napakinggan niya tayo. Kaya in-unblock na naman ako sa page niya. Eto, nakikita ko na naman yung page ni Senador Erwin Tulfo. Alam niyo, Senador Erwin Tulfo, talagang sasama ang loob ko. Kasi sinuportahan ko kayo at ipinangampanya kahit hindi tayo nakakapagkita ng personal. Sino ba naman si Top 1, di ba? Nakita ko kayo isang beses pero hindi ko kayo in-approach. Ganun pa man, marubdob talaga yung pangangampanya ko dito. Lalo nga po nung DSWD secretary ito, talagang ang laki po nung effort namin ng anak ko para lamang po masuportahan yung kanyang pamumuno sa DSWD. Pumunta pa kami doon, sarili naming gastos. Nagdala pa ako ng kaibigan ng anak ko para lang makatulong sa effort ng DSWD. Tapos malalaman ko nakablock ako. Siguro hindi naman si Senador Erwin Tulfo ang nambablock sa akin. Baka meron kayong stop dyan na nasasaktan sa mga komentaryo ko. Kung nasasaktan sa mga komentaryo ko, malamang DDS po yung stop nyo. Sana wag niyo na akong i-block ulit, ano, yung stop dyan. Kasi unang-una, senador po kayo ng Pilipinas. Ikaw, stop ka kung sino ka man, wag mong i-block ang mga Pilipino. Hindi po kayo pribadong individual, dapat mataas ang kritisismo ng inyong opisina. Pero si Senador Jinggoy Estrada mga tol, binlock ako. No? Eto, nakablock ako. Pero pansamantala muna tayong magpo-post sa topic natin mga tol sapagkat mukhang maganda po ang usapan. Sa programa po ng DZRH ngayon at guest po dito ang tinuturing natin kaibigan sa Senado. Ito pong si Senador Jinggoy tuloy, JB Ejercito. Panoorin natin, singit lang natin ito, no? Para pakinggan natin kung ano yung makukuha nating impormasyon dito. Saka sa aking pagkakaalam mga tol, sa susunod na pagdinig po ng Blue Ribbon Committee, magugulat po ang taong bayan sapagkat merong malaking pasabog na mangyayari. Ayon po yan sa bubuwit. Tuloy po tayo dito, pakinggan natin tong programa. Instruction si Chief PNP Jose Melencio Nartatis para po siguraduhin ng ating mga kapulisan ay ready po na sumama, mag-ayuda dito sa mga mangyayari sa sa darating na maaring bagyo. Saan ba daw ang expected na? Nito, norte boss, Norte. sa taas. Oo. Super typhoon dahil kasi lawak laki nung Masusubok na yung flood control doon, no? Sa norte. Huwag sana naman na dahil siyempre, kahit ano sabihin natin. Masusubok ang flood control sa norte. May aligasyon itong si Chavit Singson pero tandaan po natin, merong sur. Baka hindi lang norte ang masubok, pati Ilocos Sur. Magkakaalaman tayo dyan. Patuloy lamang po natin pakinggan ito. Meron daw kasi tayong makukuhang mga impormasyon dito Kaya po natin isiningit ito. Mararamdaman, At siyempre po, itong darating na linggo ay marami pong isinagawang mga, kilos. Bukas yun, bukas. Bukas, Mga kilos protesta. Yung March, mga March, at ito naman ay, sinabi naman ni
Pangulo talagang walang problema. Lumabas, yung gusto lumabas at magpahayag ng kanilang saloobin. At, Nasa demokrasya tayo. nasa Karapatan natin na malaman din. Kailan ka naman nakakita. Bukas na po yan ha. Sa mga sasali, di naman natin mapipigilan ang lalabas ng saloobin po ng ating mga kababayang Pilipino. Pero pinapayo po natin na mag-ingat po kayo. No? Kung sino man po ang sasama dyan. Kasi marami pong naghahangad ng hindi maganda sa kasalukuyang gobyerno. At gagawin talaga nila ang lahat para lamang po mapilitang bumaba si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang posisyon at maitalaga bilang kahalili ng Pangulo si Vice President Sara Duterte. Ang tinutukoy natin syempre mga DDS, no? Kita naman natin sa galawan nila. No, hindi naman sa sinasabi natin na dinedepensa natin, pero ang mga kontraktor, hindi naman lahat yan maloko eh. Maraming kontraktor na magagaling. Apektado lahat ng kontraktor, no? DPWH, may mga ayos yan, may mga legislators, congressman, senador na Marami. ano rin, senador. no? na nadali rin, na hindi naman walang kinalaman. So, pero yung iilan, na tingin natin may kinalaman, kailangan talaga. Ayos yan na. Yung iilan, ibig sabihin, meron talagang senador Pero syempre, base sa ebidensya dapat Kaya abangan natin yung Blue Ribbon Committee hearing kasi singit ko na ito Sabi ni Senador Panfilo Lacson, mix na natin. Eto na po All out and relentless. Matapos makumpirma ang mga multimillion pisong budget insertions noong 2023 at 2025 na konektado kina Senator Joel Villanueva at Jinggoy Estrada, naghihintay na si Senate President Pro Tempore at Blue Ribbon Committee Chairman Pampilo ng resibo o ebidensya ng umano'y komisyon na natanggap ng dalawang senador na inaakusahan. Mukhang may ebidensya. Evidence-based dapat ang investigasyon, diin ni Senador Lacson. Maski kasamahan naming senador, napag-usapan na namin ito ni Senate President Soto. Sagasa na kami. Maski sino, basta may ebidensya. Wala kaming dapat na sinasanto. Kung mag-imbestiga tayo at mamimili, wag na lang tayong mag-imbestiga. Pahayag po yan ni Senador Lacson, Senate President Pro Tempore. At yung isa po dyan, si Senator Jinggoy Estrada, mukhang hindi na yata kayang tanggapin yung mga kritisismo na nanggagaling din kay Tapuan. Kaya ang ginawa niya, binlock na ako. Naka-block na ako kay Senator Jinggoy Estrada, mga tol. Ito po, Facebook page / Jinggoy Estrada. Hindi ko na po makita. Ang dami kong account, kaya nakikita ko pa rin yung mga post niya. Wala tayong magagawa karapatan niya naman yan. Pero sana kayo pong mga public official dapat hindi po kayo onion skinned. Normal po yan Hindi naman po kayo pribadong individual. Tuloy tayo sa pakikinig po dito. Pakabulin nila. Ipe-phase 2 yan. Yes. Para may supplemental. So yung yung kulang na ginawa sa phase 1, tatapalan niya nung phase 2 para makumpleto lang yung phase 1. Kung hindi naman nakumpleto, gagawa naman ng parehong project sa parehong lokasyon, pantapal din. Kasi nga sa laki na nga ng deficiency, hindi talaga kakayanin matapos yung project ng ayos. Talagang may problema Sa si magigan lang din tayo, no, na baka mamaya may mga nagsisway na naaawa kay Bryce. Naku po, yan ang most guilty dahil siya po ang may pakana ng Ghost Project, sila ni JP Mendoza. Tama naman. Diba? Tapos, Ganun ba sila lang? Hindi ba kasama hindi yung nga po, hindi natin pwedeng sabihin na hindi sila most guilty dahil sila may pakana ng Ghost. Oo. Si Henry Alcantara, sa tingin ko, no, sa katamaran niya, basta dumarating yung para sa kanya, pinipirma niya lahat. Siya po ang latent, sindikato Sila gagawa implementor, sila Bryce, yung engineers, si Henry ang kumakausap sa mga mas mataas, sa proponents, sa mas higher Para officials. ponduhan. So lahat sila guilty. Hindi pwedeng yung magtuturuan pro Henry po Bryce, pareho sila guilty. Sindikato nga Sindikato yan. Conspiracy yan. Conspiracy. Oo. Pero, ang dapat natin malaman, sino yung mga mas mataas. At ang tingin ko, at nag-kausap ko ni Secretary Boying, ito si Henry, mukhang maraming, evasive siya, mukhang marami siyang pinagtatakpan. Yes. Inako niya kagad lahat Kasi alam Siya raw mo, may kasalanan nung pumirma. Stop here. Parang Pero ganun hindi. sinabi niya. ako sa tingin ko lang, He's the siya yung leak Siya sa ang tingin. link. ako sa tingin ko, talagang compartmentalize. Oo. Tama.
Yung alam ni... Just like any other syndicates, Yes. Oh. talagang compartmentalized. Si Henry nga ang link, si Yung Bryce hanggang doon lang. Ang alam lang niya, pinapakuha daw ni Henry Alcantara yung pera sa opisina niya na dinadala ni Sims, di ba? Pero hindi na niya alam kung saan dinadala ni Henry Alcantara. Tama. Di ba? So ang tanong ngayon is, kung totoo, ito po, kung totoo, yung sinasabi ni Assistant DL Bryce na dinadala ni Sims yung pera sa opisina niya at ipinapakuha ni DE Henry Alcantara, ang tanong, kay DE Alcantara ba lahat yun? O merong pinagdadalhan din si DE Alcantara nun? Siyempre meron. Alam mo, eto, hindi ako naniniwala una dito kay Bryce na hindi niya alam ang pupuntahan nun. Alam niyo itong mga to, pag sindikato yan. Boss, lahat ng usapan niyo dyan, alam niyo. Hindi, usap Alam lang. niyo saan pasok, alam niyo saan pupunta, alam niyo yung paakyat. Alam nila yung usap. Hindi. Pero hindi nila alam yung actual na nangyayari. Wala siguro yung Ang actual niyan, si Henry Alcantara. Yeah, sila. Alam nila yun. Tama mga tol. Ako, I agree doon sa sinasabi ni Senador JB Ejercito. Hindi dahil, syempre, kahit paano may komunikasyon tayo sa kanya, kung hindi doon sa realidad na hindi magagawa ni Bryce Hernandez ang mga bagay-bagay na yan kung walang utos mula sa kanya. Boss siya eh. Hanggang ngayon nga, ang tawag sa kanya ni Bryce Hernandez, boss. Pero higit sa lahat mga tol, itong si Alcantara talaga ang tulay sa mga proponent dito. At sana diyan pumasok ang Blue Ribbon Committee saka ang Independent Commission. Magkaroon sila ng ebidensya na mag-uugnay talaga kay Alcantara at sa mga mambabatas. Hindi lamang sa mga senador na inaakusahan ni Bryce Hernandez, kung hindi sa lahat ng mga mambabatas, mga kongresista, at mga senador. And that started, hindi lang ngayon administrasyon, ha? That started nung pa. Alam mo kung bakit? Oo. Ang main na ano nila doon, ang consigliere nilang mainly, Oo. si Robert Bernardo. Si Yusek Robert Yusek Bernardo. Bernardo ang in charge. In Diyan charge sa mga- yan sa mga ganyan. Eh, hindi ba nga BG at saka Philip Salvador, yun ang Oo. sinasabi na yan ang ano, Hindi, tayo, 2016 pa, kasama na sila. kayang na-uncover ni Oh. Senator Si Ping. Robert Diba? Bernardo, para lang dating city engineer Manila. Yeah. Pero na-promote at kinuha at ginawang ASEC muna. Asek muna. Oh. Naging USEC. Ang masakit nito- Sinasabi to clear lang. Mm. Yung sinabi ni Kong Jonah. Klaro sa papeles Oh. Yes. na meron silang in-incorporate na korporasyon na may-ari ng isang hotel sa Clark. Oo. Diba? Yung MBB. MBB. Yung MBB, binaliktad nyo pa yung BBM, ha? Ngayon, ito yung, ano daw yung, Maglangke, Bonoan, Bernardo. Ayun. True dun sa mga anak. Oh. Ha? Mga anak din na, may Ayun komponent. na nakalagay. Hindi ba? Nilabas yan, nilabas. Sila ba Maglakan sila mayor tingin? ng Mabalakan Ang ba? Magalang. Magalang. Ay, Ay, kataba. kantaba. Grabe, no? Meron pa palang may mga... Alam mo, sa totoo lang, nakakalula itong nangyari. Kakaiba, no? Pag-usapan na lang muna natin yung kala Bryce at kala Henry, yung pagiging magarbo nila. Ibang level na eh. Dami, ano naman natin na medyo maayos sa buhay, pero ito sobra. Alam mo, tayo Lamborghini, naman, boss. Ferrari. Alam niyo naman, boss, dito, tayo, Kakaiba. alam na natin yan, pero hindi natin, wala pa lumalabas eh. Pero yung ugong, nandiyan na, alam na natin yung ugong dyan, matagal na. Alam mo, nung Dito, araw, mga pag to, narinig diba? mo nga yung mga matatanda, alam mo, nung araw, sabi niya, walang nanghihingi sa mga yan. Diba? Pagka yan, may kailangan, may bisita, may pahanda, may etc. Manghihiram sa kontraktor ng sasakyan, magpapa-sponsor sa kontraktor, etc. Diba? Baliktad na. Ngayon, hindi na. Sila na. Sila na. Sila na mismo. At sila pa nagbibigay ng baliktad. Oo. At yung baliktad naman, Hindi, kagaya niyan. Yung sinasabi nung Sims, siya mismo, ito lang, siya ang tinatanggapan. Siya ang conduit lang yun. Siya ang tumatanggap. Oo. Yung nagbibigay, yun ang mga nandun sa loob. Hindi, anong nangyari dyan, dahil nga nakalusot yung kala Bryce, kala JP, in-house, ibig sabihin ng papeles lang. Sila yun. na lang, papeles na Papeles lang. na lang. Ginamit na lang At least siya. na-extract natin doon sa mga kontraktor na sila nagpapahilam ng lisensya kasi wala silang choice. Ginamit na lang Kasi- sila. DE yan. O Kasi ako assistant naman, di ko naman, although naiintindihan ko may konting pressure sa'yo kasi may anak buhay ka dun sa loob, pero hindi naman ako naniniwala dun sa wala kang magagawa. Meron. Pwede mo Tama. kayong tumanggi. Di ba? Kaya napakalaking sinungaling ni Henry Alcantara mga tol eh. Para sabihin niya na wala siyang alam. Pag pumirma siya, pinagkakatiwala niya na sa kanyang mga tauhan. Pag nakita niya na raw yung pirma ng mga tauhan niya, pipirmahan niya na lang. Kalokohan po yun.
sa lahat ng mga sinungaling na nakita ko, baka ito na ang pinakasinungaling sa lahat, itong si Henry Alcantara. Hindi, kayo. Hindi, kaya nga nag-iiyak siya eh. Mm. Kaya nang napansin nyo, nung unang sabi ko nga, ako nakapansin nung hearing, sabi ko, Ma'am Sally, parang ibang-ibang accusation Demeanor, nyo ngayon, oo. demeanor nyo. Nung unang, yung nakarang hearing, nung kay Undersecretary Marcoleta, katabi nyo pa si Bryce at si JP, kung ituro nyo, wala kayong takot eh. Tsaka parang alam na alam niya lahat eh, na Oo. hinihiram yung lisensya, dahil wala siyang choice, dahil mga, Oo. siyempre baka hindi siya bigyan ng kontrata, tinuturo nyo yung dalawa, pero ngayon, iba yung kaba, iba yung takot niya. Kaya Oo. nga, I propose Oo. that she be endorsed to the DOJ for the Yes, witness the protection. evaluation. Kasi maraming, DOJ na Yes. mag-evaluate. Pero Oo. ang dami na nating nakuhang Information. impormasyon sa kanya on the modus. Kasi naman sa akin, in aid of legislation, kailangan natin malaman Yung para sistema. yung sistema para maiwasan ito. Kasi hindi lang naman tao yan eh. Sistema ng... Sistema. Kasi mas Systemic dapat talaga yun. pagpapalitan. Ito na, ito na. Yeah. Ito na. Ito, nakakaalam niya. Ito ang magiging solusyon natin para sa mga yan, mga issue na yan. Walang iba, Secretary Boy Rimulya. Good morning, boss. Good morning. Kamusta ba kayo mag-break? Diba? Pero, kasi, Live tayo, live to! kasi pinag-uusapan ngayon, may init eh, na marami tayong mga nakakaalam talaga eh. Alam nila kung ano nang Yan, kumpleto na sila. Ha? Kasi maraming maaaring ibigay na impormasyon dito si Secretary Boying. Bagamat yung iba confidential kasi particular sa Diskaya spouses na nangihingi ng protection, wag na nating asahan yun. Pero yung iba, pakinggan natin mga tol. Hindi. Lapo naman Bali na. Huwag na lapo-lapo. Maliliit yung mga lapo-lapo. Ako, hindi, saka siguro dapat magsalita talaga sila. Sabihin nila yung Dapat- lahat. Dapat lahat ito. Di ba? Kasi yung iba, kung gusto Yung lang baka nilang maalam. ilabas nagsalba pa nila Ang sarili nila. magandang ano dito, yung nakalimutan ni Senator Marcoleta. No, siya. Ang nakalimutan niya yung Section 5, Ano section 5? restitution. Oo, Nakalimutan niya. Oo, nakalimutan niya. Pero sinabi naman ni Pangulo na hindi naman pwede na ganyan-ganyan lang. Hindi nga. Kailangan If- lahat ng mga under the- kasama dito. Kasi under the law, nagbasa si Senator Marcoleta Section 6, Section 10. Nakalimutan niya yung Section 5. Oo. Chipan lang naman. Ibalik ang Nakalimutan- kinuha. Hindi na nakita. At Hindi saka, na kasalamin. hindi lang yung Okay. kailangan nila sa restitution na ibabalik. Pati yung mga dapat nilang gawin under the warranty. Ayun Tapusin sila. nila. Oh, may At back their job. May own back, expense. At may their back own job yan expense. eh. May back job. Oo. Ano yan, meron din kasing unwritten things that are not written into the law. Mhm. Yes. And ito yung pinakamahalaga dyan, magsabi ka rin totoo. Yun. Presume dyan eh, pero Oo. yung talaga yun. Di ba? Oo. at saka, Pinaka. As also condition for them, di ba? Oo, buong katotohanan. Buong katotohanan. Tama. Even if, ibig sabihin, kahit idawit nila sarili nila, basta Of course. katotohanan. di ba? Yung restitution naman kasi, it's a natural obligation of the person who committed the offense Oo. to return. To return The proceeds of the crime. wrongfully gain. Ito, gains. ito yan. ang question, Oo. Sods. Pag hindi niya naibalik after so many years, ano mangyayari? May court order yan, standing court order. Okay. yan. Hindi na ibalik pa hanggang ngayon. Nilongko ka. Hindi. Paano? Sa criminal naman yun naman na Paano? civil aspect doon. Unless i-adjust ng usgado na may katumbas ito. Hindi, pero usually sa fine lang yun. Pero doon sa restitution, civil yan. Ang ibig sabihin yan, it can be executable sa'yo. Oh, Pag kumita ka, execute yan. hindi, pero Pero sa hindi mo nakatira, nakatapos na kung anong dala mo, anong gamit mo, lahat yan pwede kunin. Ang tanong Kumita naman, ka, execute. Ang tanong, Oh. sino ang magde-determine kung ano yung nakuha nila? Hindi, sa court yan. Sa court. Siyempre sa court, you have to prove itong... At saka ano yan eh, magkukonda ka ng forensic accounting eh. Oo. Hindi naman yan, Hahabulin kung mo. ano sabihin nila, yun na yun eh. Makikita yon. Oo, makikita yun. May Pero trail. yung sa ganitong kaso, May money trail. lahat ng pera na yan lumabas sa land bank eh. Yes. Lahat ng pera niya sa land bank nang galing. Yes, Oo. no, Sa land ayaw bank lahat matrace. lumabas. yes. Government funds. Oo. Kaya maganda ngayon. Kaya meron silang record ng lahat ng yan. Kaya yung land bank, May Kaya trail. yung record siya, hindi mo pwedeng palitan. kaya yung land bank, importanteng yung ma-secure yung mga Maganda ngayon, yung, Oh. yung ginawa ng BSP. Oo. Kaya nilagyan nila ng cap na 500 na lang na Saka. nakasawal. Saka. Oo, hindi ka mag-withdraw ka ng malaki, di... Hindi Pero pwede. magpapa-exempt ka, magpapa-exempt ka. magpapa-exempt ka. Hindi, tsaka may due diligence ang bangko. Oo. Paglampas. Kaya bakit ka maglalabas na Pero ang gagawin More na than naman, half a million. mauutak yan eh. Oo. Gamit na ng maraming tao. na mag-withdraw? Hindi, isang account lang yung Tsaka, pwede hindi withdraw. Eh di ako gagawa ako 30 tao, o aking lahat. Tsaka isang Ano, angulo. Yan ang ginawa ng Gagawin ng 30 account. Yan ang ginawa ng Para Yan ang ginawa ng 30 times, 15 million a day. A day. Pwede. JP. Yun, JP JP. Mendoza. Yan ang Tsaka ginawa niya.
ayos pala yung ganitong program, ano? Para lang kayo nagiinuman. Pero ayos to, biro mo, Senador, Secretary of Justice, saka di ko kilala yung iba eh. Iba, iba. May ID silang iba eh. Iba, nagpagawa sila. Para Ibang makapasok sila. driver's Ayun, license. siguro sa points, maligaya sila sa points. Di balik na sa kanila yung point. Pero ano, Bali wala yun. Yung daang million, may isa Ito tanong ko. laundering through cheat. Pero ano eh, meron nga silang alias eh. Oo, Para makapasok. para Hindi, makapasok. ito tanong Para ko. makapasok nila. Hindi, pero pag lulonder ka under an alias, hindi Yun mo na. na rin. O, kasi yung check, ipapangalan doon sa alias. In short mga tol, ang bobobo nitong, hindi naman bobo, di ko alam, bobo tanga eh. No? Biruin mo maglo-launder ka, gagamit ka ng alias, alam din naman yung true identity mo. No? Kaya siguro itong si Bryce Hernandez at Henry Alcantara at iba pa, akala nila yung paglo-launder nila na yon malulusutan nila. Napaka-obvious. Hindi sila makakalusot dyan dahil meron pong paper trail. Merong record sa Okada at sa iba pang mga kasinong kanilang pinupuntahan. Magbebenta tayo, pero basahin muna natin yung mga nagpo-monitor natin. Okay? Si Magda Alcober. Habang nagsya-shoutout lang sila, tayo po'y dumako dito sa ating pinag-uusapan. Magbe-break pa naman ito, no? Live nating tinututukan yan kasi may mga impormasyon tayong makukuha sa programa na yan, mga tol. Ngayon, balik po tayo dito sa ating pinag-uusapan. Si Senator Jinggoy Estrada, anyway, salamat pala muna kay Senador Erwin Tulfo at hindi na tayo nakablock sa kanya. Pero si Senador Erwin Tulfo, si Senador Jinggoy Estrada, nakablock na ako. Kaya definitely hindi niya na makikita yung mga critical comment po natin sa kanya. Okay lang po yun. Ganun talaga, karapatan niya naman po yan. Pero hindi niya maitatago ang mga kontrobersiya sa programa natin dahil patuloy po natin yung tututukan. At kaugnay po ng isa pang senador na inaakusahan ay ito pong si Senator Joel Villanueva. In fairness naman po sa kanya mga tol, ito po yung kanyang pahayag. 13 hours ago, nag-post po siya ng video. Sabi niya po, tama na po ang kasinungalingan na walang konkretong pruweba. Singit ko lang, kahit si Satanas, hindi uubra ang script na yan. Hindi, tuloy ko itong binabasa natin. Hindi po tayo magsasawang tumindig para sa katotohanan, sabi ni Senator Joel Villanueva. Talaga po ba? Pakinggan natin siya. Paulit-ulit na lang. Ilang beses na po tayong idinadawit. Una sa mga budget hearings, BICAM na, tapos sa GAA. Ngayon naman daw po, nasa unprogrammed funds. Sino po ba ang may kapangyarihan sa unprogrammed funds? DBM? DPWH, Speaker, Senate President, o mismong Presidente. Hindi po tayo ang nagpasok sa unprogrammed funds at madali pong patunayan yan. Sige. Lahat ng ginagawa natin, verifiable. Ang mga ebidensya. Nung hindi pa nabubuko na nasa unprogrammed funds yung 600 million pesos, nagdala pa siya ng libro, yung GAA. Wala dito! Wala. Talagang, hindi pa nagkakabukuhan eh. In fact, sabi nga ni Senador Lacson, nung earlier ng hearing na yan, wala silang nakita doon sa GAA. Pero kinalaunan, kinorek ni Senador Lacson nung hapon na, meron pala sa unprogrammed funds. Papaliwanag na naman si Senator Joel Villanueva dito po sa unprogrammed. Sige, pakinggan lang natin. Nasa sa inyo kung kayo po'y maniniwala sa kanya. Ebidensya na ibinabato sa atin, hanggang ngayon wala. At hanggang ngayon, nagkakalap. Ang ordinaryong senador po, wala pong ganyang kapangyarihan. Lahat na lang po, kapag Bulacan daw, kay Joel yan. Flood control. Lahat po ng opisyal na sangkot nagsabi na wala po tayo o si Joel Villanueva na kinalaman doon. Kickback daw po na tumataginting na 30%. Ni kontraktor o proyekto, wala din pong maipakita. Ano to? Parang basta na lang po ako gagawin na punching bag. Sa mga kababayan ko po sa Bulacan, huwag po tayong magpapadala sa mga nanggugulo at nagpapakalat ng fake news. Simula pa lang, ang dami na pong kwento mula sa budget insertion di umano, ginamit lang tayo, at dinaan. Pero gusto ko lang linawin, Senator JB din kasi siya, Joel Villanueva. Senator Joel, gusto ko lang linawin dito sa programa namin, never kami nagpapakalat ng fake news. Lahat po ng mga topic po namin dito na may kaugnayan sa inyo ay naaayon po sa balita at mga sinasabi ninyo. Ganun lang po yon. Ngayon, kung yan yung paniniwala ninyo, wala kaming magagawa. Pero siguro naman, karapatan ng bawat Pilipino, lalo na kapag ang pinag-uusapan ay pondo ng bayan, ang ilabas ang mga saloobin po natin. No? Kaya kung kayo po'y
patuloy na tumatanggap ng kritisismo, salamat. Kasi yung kasamahan ninyong naaakusahan ngayon, mukhang jinggay talaga eh. Akalain mo i-block ako? O anyway, tuloy tayo sa pakikinig po sa kanya. Dun sa Bulacan, hanggang sa naging bycam, hanggang insertion sa bycam, tapos contractors, litrato sa cellphone, tapos paulit-ulit sabi gaa-gaa, at ngayon ang program, 10 beses na po nagbago ang paratang. Pero iisa lang ang katotohanan. Lahat po ito walang laman. Photoshop at narinig daw di umano. Klaro po sa akin, sindikato, may interes sa 2028, may gustong sumikat, at ako raw po ang gustong ialay. Sindikato may balak sa 2028 at siya daw ang sacrificial lamb. Sige, kung paniniwalaan nyo siya mga tol, paniwalaan nyo lamang po Wala pong problema dyan. Bilang sacrificial lang. Huwag po nating kalimutan. Nag-umpisa po itong lahat ng ito noong yung name that cannot be mentioned, eminensyon ni Joel Villanueva, si Zaldico, na naglagay ng napakaraming Sige. congressional insertion. Parang nagtuturuan na ngayon, ano? Pero sige, bigyan natin ng benefit of the doubt si Senator Joel Villanueva. After all, wala pa namang ebidensya sa kanya except doon sa testimonya nitong si Bryce Hernandez. Kaya abangan po natin ito pong magiging hearing sa Blue Ribbon. Kasi sabi nga ni Senator Lacson, walang sasantuhin eh. No? Balik tayo dito sa programa. Pakinggan natin sila. Yung mga programa na in-initiate ni Presidente, sumama tayong lahat. Bukas, No. anti-corruption. Sa lahat ng Pero, aspect, ha? pero, anti-corruption. Huwag yung iba na sasakyan ng iba kasi may iba, may budget. Destabilization naman. Destabilization naman yun. Hindi naman anti-corruption Siguro yun. issues. Oo. Yung mga DDS, destabilization ang iniisip. Talaga kayo. Kung ayaw nyo ng korupsyon, huwag nyong i-destabilize ang gobyerno. Makilahu kayo, pero wag niyong guluhin para lamang maiupo ninyo si Vice President Sara Duterte. Masarap yung Ibahin kanyang, mo. masarap yung restaurant niya, yung Vietnamese restaurant niya sa Palawan. Oh. Ganun. Oh. Siya nag-operate. So, Sa Puerto. marami kasi mga Vietnamese na Yes. yes. Kasi Kasi yung mga nandun dati yung refugee, tama. Kaya Kaya masarap. So, ibahin mo si Peter. Ibahin mo. Ibahin niya. Thank you, Peter Thank C. you, Peter. Kaya, Tsaka, The original Panji Pedro. Panji Pedro. Yeah. at saka yung sarap yung empanada. Masarap. Aling Norma nga pala sa San Juan, pinakain natin dito. Aling Masarap. Norma, ano ba yan? Masarapan. Aling Norma sa Empanada. Paborito ni Kanya, paborito ni Sen JB. Yung kaibigan natin na taga-BF, Oh. nasaan na yun? Masarap din yun. Yung, Sino yan? anong, Ako natin ko, chicharon lang at saka yung alak, wala na, hindi yan dumating eh. hintayin mo, ikaw na nagmamadali ka eh. Sige. Ayaw niya tayong, Ano? ayaw niya tayong magkaroon ng Sakit sa sakit sa puso. Saka si Butch Chase. Oo, relax ka na. Kaibigan natin si Butch Chase, lagi nakikinig sa Palawan. Yeah. Boss Butch. Good morning, good morning. Alam mo, ikakagaling lang natin doon eh. Medyo kwan lang medyo kailangan ayusin nila ng kaunti yung kanilang Import. infra. Hindi, Import nila. Hindi, pero magandang Medyo Saan to? Sa Palawan. Palawan. Yung port. yung port siguro. Hindi, pati yung kanilang main road. Main roads, yung main roads. Ginagawa, ang gulo. Sa Puerto siguro. Kasi Puerto. outside, maganda ang kalye ng Palawan. Maliit kasi talaga eh. Good morning nga pala. Puerto. Galing ako sa CDO eh. Oh, good morning, Mayor Clarix Uy. Ay, Mayor, good morning. Saka si Kaibigan natin yan. Governor Juliet. Sinasabi Bati-bati pa lang naman sila. Tapusin natin tong sinasabi ni Senador Villanueva. In fairness sa kanya, dito, fair tayo. Pero bias ako para sa gobyerno. Ganun lang yon. Lalo na sa ating lalawigan sa Bulacan noong 2023. Dahil po sa pagkakadawit ni Zaldico, nag-umpisa na ang pagkasira at pagbato ng putik sa ating pangalan. Tama na. Mamaya si Saldico, magiging topic din natin yan sa balita po na ating re-reaksyonan. In the meantime, syempre sinisingit natin tong programa kasi may mga impormasyon daw tayo makukuha dito. yung kay Congressman Rufus. Siya naman simple nung kanyang katapat. Yung isa. Sino? Kiko Par. Chico Barsaga. Abstain. Si Congressman Rufus, nandun yun. Vice Mayor Bebot Rodriguez. Good morning. Sila yan eh. Sila yung mga nandun sa Quezon. Pero ito, kasi pinag-uusapan natin yan at marami pang mangyayari. Nagkaroon na ng ICI, nag-uumpisa na. Ito, tanong ko lang, may
may solusyon ba? Kaya ba solusyonan nito? Sa Oo. atin, alam natin ha. Alam na natin kung ano, paano, more or less, ano nangyari, paano nila kinokokis yung mga numero, yung mga project. Sa tingin nyo ba, The kaya system, pa ba solusyonan ito? of course. Ang sunod dyan, simple lang. Oh, Transparency. Yeah. Lahat ng bidding, public, okay. lahat yan Online. naka-publish sa online. Online. Tapos yung mga nagbi-bid, yung kanilang qualifications, Oo. alam din. Nabebet. Basta lahat pwede makita ng publiko. Oo. Tsaka dapat may certification ng ano. Alam mo- Pre-cleared sila bago sila pwede mag Yung clear sila. Yung contractor. Probably the SEC can issue a certification as to the Pero hindi corporation. meron talaga. We Yung proprietorship, iba dito. Eh, Hindi, tsaka yung ano, yung SIAC, di ba SIAC ba yun? Grabe ka ba? Hindi. Construction Industry Construction Authority industry. at saka pick-up. Dapat magkaroon tayo ng standard dyan. meron Ngayon, Oh. Hindi That na is- pwede kung sino-sino Kailangan lang sila mag-bid, mag-report. no? you're talking about this particular project. Yung tungkol sa bidding ng mga Oo. infrastructure. Infrastructure. But the system is more than that. Kasi naman. mag-uumpisa ka doon sa balance agency, nagkakaroon Yung, na yung structure ng agency, babaguhin mo rin. baguhin mo dapat Alin, yun. Kasi hindi mo pwede ano eh. Hindi, bago ka nag-net. Bago ka nag-net. Hindi, ang structure siya ng agency ngayon, yung DP, mini-mirror mo bawat district, meron kang district engineer. Okay. Hindi dapat gano'n. Mm. Oo. Ano nga yun, nung panahon namin noon, merong sub-DEO, Yes. puro sub-DEO lang, isa lang ang district office Okay. sa isang probinsya. Oo. Tapos, ang region ang nagko-control ng lahat. Oo. Ang region ang nagko-control. Ang region, nagre-report na sa presidente yan. Ayun. Oo. Ang region nagre-report Ano nga eh, nung nagkaroon ako ng problema na gusto kong pagawa yung kalye sa amin at nakahanap kami ng pondo na pwedeng gamitin kasi may savings na. Mm. Oo. Ano yan? Pinuntahan ko pa ang presidente nung panahon na yun. Ganun. Oo. Para It was magpa-approve. kung di ako nagkakamali, 27 to 31 million lang yung road na yun. At the time. At that time, 3 kilometers na yun, ha? Oo. Na 8 inches na semento. Oo. Oh, ito sa Alfonso. Itong kay Oo. Titingga, pababa. Yung Oo. road ng kay Titingga. Ay, ikaw ba napagawa nun? Oh, pinagawa ko yun eh. Oo. Kaya pala Pero- ngayon, pero- nandun pa rin eh. Nandun pa, oo. Dadaan ka talaga sa presidente nung araw. Nung araw. Oo. For the use of savings. For the use of savings, ha? At Oo. saka yung ang program. Hindi, tsaka pag wala talaga sa NEP yan, Wala yan. Hindi pwede. tsaka kung wala siya sa GAA, Oo. talagang savings lang ang pwede mong gamitin. Magkano ang hiningi mo, Sods? Wala nang galawan na ang program. Wala na. Wala. Ano hiningi mo? Hindi, yung kalyang hinigi ko, 3 Magkano? kilometers. pina-estimate nila, yun na. 1 million. Oo. Pumunta ka pa sa presidente. Pumunta pa ako sa presidente. Ngayon, 1 million. Ha? Ngayon, 1 million. Oo. Hingi mo sa stock. Okay. Pero nung panahon mo ba? Kailangan ko Si Boy. umakyat pa Nung dati. panahon mo ba? Meron ba yun? Ano yun, mga 2000, baka kung ako nagkamali, mga 2006. Meron ba 6 or 7. meron ba ang program funds yun tayo? Six yun, magbabagong taon. Magbabagong taon din eh. Meron ang program. Meron na yun. Always. Always. Meron ang program. Kasi yung unprogrammed funds naman, yun yung earnings na hindi pa na-realize. Pero Kaya hindi mo pwede i-program until nandun na Until may yung date. Ang unprogrammed naman. Program. Hindi, kagaya niyan. Yung sinasabi ni Sods, Oh. meron kasing vetting yan sa projects. Oh. Di ba? Mag-uumpisa ka sa Provincial Development Council. Dapat Meron wala. nakalagay doon. Okay. But that's regional. Titignan lahat yon. Doon ka Ang malaking katanungan sa atin mga tol, bakit merong 600 million pesos flood control project funds sa unprogram? Di ba? Yun yung malaking katanungan sa atin. Kaya dapat maipaliwanag yan ng maayos, particular ng DBM. Alaman natin saan ba nagkaroon ng butas dito? Bakit nagkaroon ng every ng step of problema? the way. Hindi na ang huli. Every step of the way may butas. Tapos nagkaroon ng napakalaking pondo at the level of the Hindi, DBM. babalik mo lang yan talaga sa ano. Okay. Dapat dyan, masipag talaga ang congressman. Tsaka, dapat talaga, ang Provincial Development Council active talaga. Active. Para nakaplano lahat ng infrastructure na maayos. Pero sinasabi mo, dadaan dapat muna sa provincial development. Yes. Oo. Dapat, Pag malaki yung ideally. project, Regional Development Regional. Council. Pero may say ba ang Kagaya, district congressman? sabihin ko Oh. isang ginawa namin. Itong Cavite, Batangas, East-West Road. Oh. Yan. Yan, pinadaan ko talaga sa Regional Development Council. Oh. Pero bago dumaan yan dyan, nag-meeting muna kami ng Regional Director ng DPWH, tsaka Tourism, Oh. para tingnan yung possibility talaga kung maganda o hindi. Okay siya kung okay. So, nung feasibility na determine namin, Oh. dumaan sa Regional Development Council para sa endorsement. NEDA na yun. NEDA. 2007 ko rin ginawa yan. 2007. 2007 ha? Oh, Yan yung mga Maragon doon. 2000, ngayon, ginagawa pa hanggang ngayon. Inumpisahan gawin yan, mga
Multi-year allocation. 9 siguro yan. Or 8. 2012. Ayun. 12. Nagsimula gawin yan. no? Multi-year. 2012. Pero ito, Hindi, 2014 ba? ito yung realidad. Yan, 10 years na ginagawa. St. JB, Sec Boying, Kung Jonas, Hindi ka tapos. kayo mga politiko. Hindi ba na magkaroon ng issue later on kapag dinaan mo yan, kunyari sa Provincial Development Council, na yung iyong provincial governor, hindi namang kontra naman o hindi kaalyado noong nakaupo Hindi, kaya nga, lahat Gusto naman ko. transparent na. Paano? Online na lahat. Oh. Online na lahat. Oh, Dapat na yan, pag nag-meeting yan, nakikita ng publiko. oh. Makikita nila yung biases. Mm. Hindi naman nanalo yan pagka masamang attitude niya. Hindi, yung halimbawa yung provincial Hindi, governor. kunyari pagbanggaan. Sabi ng district, ito maganda to para sa distrito na to, para sa ating probinsya. Yun nga sinasabi ni SOJ. Ikaw ano Hindi, ba? yan ang sinasabi ni SOJ. Makikita kung Makikita. maganda tapos kinokontra mo lang just because of politics. Hindi, at saka, Pag you don't about because of politics, you don't belong there. hindi, at Dapat yung may statesman mind ka. At- Na para for the vote of the Makakabuti. majority, gagawin nyo. saka yun, may mga ganito, Hindi, kaya kang palitan na ngayon. You have to make it transparent. ganito ang sitwasyon dyan. Oo. Meron ganyan mga probinsya, mga Oo. dalawa, na meron akong dalawang probinsya. Mm. Yari yung governor, kasi tataas eh. Oh, Isasabihin ngayon, this is the proposed project. oh. Kinontra-kontra mo. Oo. Pupunta ka ngayon sa regional. Oo. Babanatan ka doon. So pwede bang iyakan? Tapos pag ayaw ka dito, akyat mo. Pag hindi ka pwede, Regional. kasi magdidesisyon yung regional eh. Kaya make it transparent talaga. Mm. Para yung vetting ng projects, alam ng tao na may pinaplano na nagagawin. Oo. Pera ng bayan yan eh. Oo. Tama. Oh. Yan ang JB. ideal talaga Oh. dapat sundin para maging maayos Kasi can lahat. go back to that. Yes. Dapat Dapat actually ibalikan. go to that. Oh. Dapat balikan. Nawala yun eh. Nawala. Nawala ano ngayon ng technology kasi ngayon. Kaya na eh. Kaya na eh. Online na, everybody can Tama. appear on Zoom. Tama. Mm. Wala nang wala na ngayong pwede mo itago. Ah. Dapat talaga, lahat naka-appear dyan. At maganda nga kasi pagka dumaan doon sa mga provincial, regional RDC, Mm. na-vet ng husto. Yes. Sabi Lahat yan, napag-aralan ng At yung husto. kailangan talaga. Lahat ng bidders dyan, na mangyayari dyan, Oo. may ban talaga. Yes. Na pwede i-forfeit pag nanggugulo lang. Oh. Yun. Yung mga bidyan na iba, yung mga Hindi ka mga langaw-langaw lang. Langaw-langaw. Hindi, yung mga sahod lang. Hindi, yung sinasabi ni Sos, mabilis na ngayon. Kasi dati, meron kaming kakilala na congressman, hindi na nga nag-a-attend ng session. Ang ginagawa niya, every agency pupuntahan niya. Iikot na lang. Iikot siya. Ngayon, hindi na kailangan ganun. May technology na eh. Alam niyo kung Work out na bakit? lang. Kasi marami, kahit na itanong mo doon sa mga kasama natin doon sa house. Marami naman doon, hindi mo nga nakikita. Pag tinignan mo yung record, 1975 pa, nasa house na. Pero hindi mo nakikita. Bakit? Alam mo? Maganda yung projects nila. Kasi Ayos. sa distrito, you do not get re-elected by based on your legislative performance. Wala You yun. get re-elected because of the projects na dinadala dinala sa mo distrito. Tama. Ito, Ideally talaga dapat bumalik sa ganung sistema. Itong recent years lang, Nawala. kaya naging notorious itong ghost projects, Mm. mga substandard, oh. at yung mga umaangal ngayon ng mga LGU officials, may governor, Mm. may mayor, sinasabing hindi nila alam yung mga proyekto. Kumbaga, sinaksak na lang Oo. no? Para lang magka-project. Wala Yun wala silang say. Yun lagi naming pinupunan ni Sec Boying na nakakapanghinay yung mga projects na nakita mong alam mong ginawa lang para magka-project, para pirahin. Alam na natin. Let's face it. Ganyan talaga. Pero sana bumalik tayo doon sa sistema na approve ng provincial, regional council para hindi saya pera. Basic lang. Oh. Dapat may master plan. Mm. Siya. Yun. Diba? Dapat sundin. May master plan ng region. Oh. Meron naman talaga yun. So doon mo mabase lahat. Yung May- naman, ganun kasimple yun eh. May provincial Hindi ka development isipin plan. na, Basta ito, magka-project. magawa ako ng gantong kali para Mm. lalagay ko sa farm ko. Walang Hindi. dapat. Kasi ang nangyayari ngayon, Pero kahit, ito na nangyayari. hindi, Diba? Ha? ngayon kasi ang Nawala. nangyayari, Wala na yun. Wala. kahit walang study, pagdating Tira. doon sa budget hearing, sa House at saka sa Senado, di ba? Basta maisingit ko. Kaya may study kayo wala. Pinapayagan kasi. Kaya payagan eh. Pinapayagan. Yun na nangyari. At tingnan mo, example, yung sinasabi ninyong mga master plan. Tingnan mo Quezon City. Merong master plan sa flood control. Pero umiiyak si Mayor Joy Belmonte, di ba? Oh. Kasi yung mga congressman daw niya, di ba, merong mga flood control projects na hindi pinaalam sa syudad, gumawa ng kung ano-ano lang, o yun ang resulta. Meron silang Mas drainage. dumami ang plan. Ay, konting ulan. Meron silang drainage plan din nila. Yan. Hindi nila. Pag-uusapan natin yan at iba pa mga bagay, pero bago yan, ay mag-break. Batiin lang natin mga nagmo-monitor. Okay, break sila, no? Maganda yung maging online talaga lahat ng proseso para maiwasan na tong mga ganitong kagaguhan, ano? Sorry for the word na pinagagagawa po ng mga politiko, ng mga kasabwat sa ehekutibo. No, kaya dapat pasalamatan natin si Pangulong Bongbong Marcos
Kasi kung hindi dahil sa pagsisiwalat niya sa SONA, wala pong ganitong effort na ginagawa ang mga ilang, o sabihin na natin, marami namang matitinong taong gobyerno. Ngayon, balik tayo dito kay Senator Joel Villanueva. Naniniwala ba kayo mga tol na sacrificial lamb siya? Para saan? Hindi ko maisip talaga na magiging sacrificial lamb siya. Bulacan lang yung pinag-uusapan 'Di ba? Pag sinabing sacrificial lamb, mapagtakpan yung korupsyon at siya ang isasakripisyo, dapat overall. How about sa Visayas, sa Mindanao, sa mga iba't ibang bahagi ng Luzon? Hindi na siya involved doon, pero iniimbestigahan din. At sabi nga ni Mayor Magalong, hindi niya alam niyang widespread, pero hindi niya akalain na ganito ka-massive yung korupsyon sa kasalukuyan. O sige, tuloy natin, tapusin natin tong sinasabi niya rito in fairness sa kanya. Sawa na po tayo sa paratang na walang pruweba. Sawa na hanggang daw siya. ngayon hinahanap pa ang ebidensya laban sa atin. Mm. Labanan na lang po natin ito sa tamang forum, Okay? sa korte. Mm. Ididimanda ko po sila at doon ko din po sila haharapin lahat. Sa taong bayan, wala po tayong tinatago. Hindi po tayo nagnanais mag-abroad. Nananatili po na nakatutok tayo sa tunay na trabaho, ang maglingkod ng tapat at may malasakit. Maraming salamat po. Naniniwala ba kayo sa kanya, mga tol? Pero tandaan niyo yung sinabi niya, idedemanda ni Senador Joel Villanueva. Sino kaya? Malamang si Bryce Hernandez at yung mga nag-aakusa sa kanya. Pero ang tanong, paano niya idedemanda ang isang tao kung may mga ebidensya itong ipapakita? Ibig sabihin, nagsasabi ito ng katotohanan. Kasi yung ibinibigay na testimonya ng mga resource person ayon sa pagpapaliwanag sa atin ni Fiscal EJ ay tinatawag na qualifiedly privileged communication. Ibig sabihin, hindi mo sila pwedeng idemanda ng libel. Maliban na lamang kung nagsinungaling si Bryce Hernandez at saka si JC Mendoza na pwede mo silang idemanda ng perjury. Saka yung mga ganitong effort, idedemanda mo. Parang pananakot yan. Ano yan? Para tumigil sila sa pagsasalita. Karapatan mo naman yan, Senator Joel Villanueva. Wala kami magagawa dyan. Kaya sige, gawin mo na lamang. Ngayon, habang nag-aantay tayo sa pagbabalik ng programa sa DZRH, ito na po yung balita kahapon. Panoorin at reaksyonan po natin ito. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Agad na pinababalik ng bansang si Ako, Bicol Party List Representative. Dito, pinupuri natin ang bagong speaker na si Speaker Faustino D. III, ano? Kasi napakaganda po ng naging aksyon niya na yan. Decisive, ika nga, ano? Mabilisan pa. Pero within 10 days, dapat bumalik. Ito pong si Saldico. At kapag hindi po siya bumalik, may kaakibat po na mga legal na consequences yan bilang kongresista. At yung possible na criminal liability, syempre, may iwas siya sa investigasyon Saka yung pagkakansela niya ng travel order. Sana isa yan sa ginawa ni Speaker Martin Romualdez bago siya bumaba, no? Para kahit paano talagang makita natin na hindi niya tinuturing na kaibigan kapag ang pinag-uusapan ay korupsyon. Kasi sabi ni Speaker Martin Romualdez, wala naman siyang kasalanan. Sana naisip yan ni Speaker. Pero hindi na rin natin masisisi siguro dahil ang dami ng mga akusasyon sa kanya. Baka magulo na rin yung isipan. Kaya pinupuri natin si Speaker Faustino D. sa pagkakansela ng travel order nitong si Congressman Elizalde. Zaldico, para magpaliwanag sa kanyang pagkakadawit sa manumalyang flood control project. Pinawin ni House Speaker Faustino D. III ang kanyang travel clearance at binigyan si Ko ng 10 araw para bumalik ng Pilipinas. Nasa Amerika ngayon si Ko para umanong magpagamot, pero sabi ng House Speaker, urgent o kailangan na agad tugunan ang mga issue. Nakatutok si Darlene Kai. Unti-unti nang nagkakalinaw kung paanong napaikutan at binali ang sistema kaya nagkaroon ng mga maanumalyang flood control projects. Daang iba ay ghost projects pa. Pero isa sa mga hinihintay ang pahayag ni Ako Bicol Party List Representative Zaldico, ang itinuturong pasimuno umano ng mga insertion sa budget para mapondohan ang mga nasabing proyekto. Mula kasi nang pumutok ang issue, nasa Amerika na raw siya para magpagamot at walang makapagsabi kung kailan babalik. I understand he is nasa United States siya for medical treatment with appropriate travel documents. Pero sa kanyang unang utos mula nang maluklok sa pwesto, binawi ng bagong upong House Speaker na si Boji D ang travel clearance ni Ko. Inissue ni D ang Notice of Revocation of Travel Clearance na may petsang September 18, 2025 na agarang nagpapawalang bisa sa travel clearance ng Ako Bicol Party List Representative. Naayon daw ito sa interes ng publiko at dahil sa mga importanteng issue ng bansa na nangangailangan ng kanyang physical presence o personal na pagdalo sa Kongreso. At dahil urgent o kailangan na agad tugunan ng mga issue, binigyan si Ko ng 10 araw para bumalik sa Pilipinas.
Kung hindi, maaari siyang patawan ng disciplinary action o gawa ng iba pang legal na hakbang. Hindi pa nagpapakita rito sa batasan si Representative Zaldico mula nang magbukas ang 20th Congress noong July 28. Nasa Amerika raw siya para Kaya hindi mo maiwasan talaga na maging guilty sa paningin ng publiko itong si Elizalde ko eh. Kasi kung talagang wala kang kasalanan mga tol, unang-una, humarap ka sa mga ganito na lang. Gawin mo trabaho mo. Hindi niya na ginagawa trabaho niya simula po nang nagbukas ang sesyon ng 20th Congress. Hindi pa pumapasok itong si Congressman Elizalde ko. No? Nakakapagtaka talaga yan. O, putol tayo. Balik tayo dito. Police Colonel Rolly Onopre, good morning boss. Nakikinig, nag-monitor sa atin. At syempre si retired General Bati-bati pa. Dapat pala nakamonitor ako dito no? Para napapakinggan ko yung kaganapan sa kanila. Pagbati, dito muna tayo sa topic natin. No? Mabanggit ko lang ulit. Kung walang kasalanan si Congressman Elizalde ko, unang-una gawin niya trabaho niya bilang kongresista. Ngayon, kung sinasabi niya may sakit siya, bakit naman nataon pa kung kailan nasa kontrobersiya siya? Sabi nga ni Congressman Ortega, maraming kaparaanan para magpaliwanag. May social media. Pwede siyang mag-post from time to time. Ipaliwanag niya katulad ng ginawa ni Senator Joel Villanueva, in fairness sa kanya. Pero walang ganun eh. Puro pagtanggi ng hindi man lang humaharap. Kahit siguro magpa-interview ka kahit paano kung wala kang Ako, kung ako'y pinagbibintangan, talagang tawagin ko lahat ng media, no? At sige, tanungin niyo ako. All out tayo rito. Lahat ng mga akusasyon ninyo, isabi nyo sa akin, tanong ninyo, sasagutin ko yan. Hindi ganun si congressman ko eh. Nakakapagtaka, di ba? sa medical leave kaugnay ng kanyang heart ailment o sakit sa puso. Si Kong ang dating chairman ng makapangyarihang House Appropriations Committee na pangunahing bumabalangkas sa budget. Inaakusahan siya ni Representative Toby Tiangco na nasa likod umano ng mahigit 13 billion pesos na insertion sa 2025 national budget. Binanggit din si Ko sa affidavit ng mag-asawang contractor na Curly at Sara Discaya na pagdadalhan. Ito na. Pakinggan natin sila. dahil siyempre, Ang Pilipino talaga, matigas ang ulo. Gusto nila, nandun sila sa tabi ng tubig. Pero universally, bawal yan eh. doon sa Tayo mga mga matigas ang ulo, ayaw natin ayusin. Ibig sabihin, Yung mga riverways, Lahat mga ng ganyan. smart yan, mahal ng 100 liters. dapat yan mga 300, 500. Oo. At Sa saka, atin, ano nangyayari sa atin? Ang tao, nandun lahat sila. titira sa tabi ng tubig, Yeah. tapos doon lalagay lahat ng dumi nila. Oo. Banyo. Oh. Hindi, ito ha. Mabalik. Sige, Good morning bate. din kay Bate. Father Rani Aquino. Oy, Father. Oy, Ay, si Father Rani. Rani. Ito, tanong ko lang. Kasi pinag-usapan natin, sabi ni Sec Boyeng kanina, transparency. Tama, transparency, no? Pero ano-ano bang mga aspeto at sino-sinong ahensya ba dapat sumali dyan sa, kumbaga, transparency? Lahat. Hindi, ano nga? For example, paano ba takbo ng papeles? Paano ba takbo ng For papeles? purposes of the Oh. budgeting process. Oh. Agency, siyempre, di ba? Agency. And then nagko-consolidate budget. Budget, Oh. DBM. Oh. Critical yung DBM dyan, ha? Sabi ni Imelda Castro, mas maigi ng bagong speaker ang magbigay ng cancellation ng Travel Authority kasi kung si Romualdez pa noon, valid rin magpalitan siya. Di ko magets. Siyempre, kung ikakansela po ni Speaker Martin Romualdez ang travel order, nang siya po yung speaker, meron pong authority yon to do so. Hindi nagawa ni Speaker Martin Romualdez eh. Yan. Yung lahat na nasa EPIRA, lahat noon nandun sa tubig. Yun lahat ang ginamit. Ang clause doon eh. Sa kontrata. Kontrata. Yung pinag-usapan yung kontrata. Lahat ng kontrata nila, meron silang sinasabi na hindi namin ilabas kasi merong confidentiality clause. O yan. Hindi. But we are talking... Pagbawalan dapat. Hindi, we are Bawal talking... No, dapat. but Oh. Pwede mong gawin niya. Papabay mo sa kanila lahat po confidential. First time ko manood sa programa na ito, mga tol. Parang, sa bakit, nagiinuman naman sila ng kape. Hindi nga lang alak. Huwag na lang nilagyan ng ang confidentiality. pinag-usapan, wala Oh. naman privacy tungkol doon sa process eh. By order of the Kasi sa process wala. Kaya nga, Pero yung kontrata itself, naglalagay sila ng confidentiality No. clause. If you're talking about, for example, contract, 100 million para sa flood control, ibig mo sabihin, hindi pina-privacy mo ako, walang Hindi, nga ito, ka. example na Hindi lang. na pwede. Example na lang, tayo sa programa, pinag-usapan natin, yung lahat ng concession agreement dyan sa tubig. Iba yun. Ibig sabihin, yun nga eh. Kuryente. Yun nga sinasabi ko, di ba? No, These are the big ticket items, big ticket contracts, and yet the public cannot have those visibility. Baka, The Sen, contracts na yun. panahon na para mag-introduce ka ng Doon amendment. nag-uumpisa yan, boss. Yung confidentiality clause, yan ang
kumot para doon sa gawin nila sa ilalim na hindi nakikita ng taong bayan. Yan ang ginagamit ng lahat. Hindi, pero ganito, IG, yung tungkol dyan sa sinasabi yung sa concession agreement, the agency involved Oo. can be put to task. Hindi nila pwede sabihin, kasi nagre-rate basing sila eh. Ang pwede Huwag doon, mo sabihin sa... ang pwede doon yung sinasabi ni SOJ. Di ba lagyan mo ng provision yung kontrata na kapag mayroong ganitong mga abirya, di ba, obligado ka, hindi ka pwedeng flexible. Yung obligado ka na ilabas. Freedom. Order for the government. Oo. Solicitor General. Yes. Meron sila access sa lahat ng yan. Pwede ka lang buksan. Tama. In the first place, pag naglagay, halimbawa yung concession, Mm. pag naglagay ka ng rate basing, nag-rate ka, rate increase, the agency involved is obliged. Oh, but only for the rate basing. Hindi, Not for the, that's a law. not the contract behind it. Hindi. Hindi, nakalagay. Pag naglagay ka ng rate basing, Because certain IG, amount of, meron na yun. certain amount of time, Meron. being granted yan unless Meron. Halimbawa ngayon, yung mga bata mo sa PNP. sa yung sa brad mo, yung kay Melvin Matibag, anong yeah, corporation? Oh, yun. Anong corporation? Ano bang corporation nun? yun yung ano, Oh. IAEO. Oh. Yun. IAEO. Oo. IAEO. WESEP. Hindi, WESEP yun. Yan yung WESEP. Sa subsidiary Energy. doon. Yan yung WESEP. Yun yung Ay. nag-take over ng Sulit WESEP. ko nga yun eh. Mabuti ng laban ng tao. Oh. Labas na. Labas, oh. Tatanungin ko muna si dating congressman at ngayon ay Napocor President Jericho Nograles tungkol dyan. Kasi siya naglabas dyan. Gusto ko malaman ano, Sikot. At sa, yung solar. Paano nagkaroon ng solar monopoly yan. yung isang corporation? Franchise. Ay naman yan. Franchise. Sulat yan. Tama. Franchise. Super monopoly. Para lumabas. And then of course, malalaman din natin yan kasi yan, yung IAEO, yan, ay binibigyan niya ng workout ng ERC. The chairman of which is now, was formerly the president of IAEO. Ay, ganun. Oh. Si Chairman Juan. Dati. ERC Dati. Ngayon? Of course. So, Proceed na tayo sa topic natin mga tol. At kung may importante dyan, reaction na lang natin later on. At ito na nga po, si Congressman Ko dapat bumalik na po ng Pilipinas dahil wala na po siyang authority na manatili pa sa ibang bansa. At titingnan natin kung yan po ba itatalima. Pag hindi po bumalik itong si Congressman Ko, malamang sa malamang guilty na yan. No? Tuloy po tayo sa pakikinig dito sa balita. Handaw ng perang kinobra umano na mga kawani ng DPWH. Itinang ginanoon ni Ko ang mga paratang na ito. Isa rin si Ko sa nagtatag ng kumpanyang SunWest Inc. Isa sa top 15 contractor na nakakorner ng mga flood control projects mula 2022 hanggang 2025. Nauna nang sinabi ni Ko na nag-divest na siya ng investment sa SunWest mula nang maging mambabatas noong 2019. Sabi ni Deputy Speaker Paulo Ortega. Yun talaga ang problema no. Ginagawang dahilan na lang ng mga politiko na nagmamay-ari po ng mga kumpanya na merong kaugnayan sa gobyerno ang salitang divest, magda-divest pero ang mga nakaupo pa rin doon sa kumpanya nila, kamag-anak o kaya syempre mga pinagkatiwalaan nila. Di after all, kahit nakapag-divest ka dyan, decision mo pa rin ang masusunod. Sasabihan mo lang yung pinagkatiwalaan mo o yung kamag-anak mo. Kaya dapat ito pong batas na pinopropose ni Congressman Sandro Marcos, dapat talaga maging batas po ito. Yung bill, dapat maging batas. Para wala na po yung ganyang mga issue. Ito ngayon yung payo nitong si Congressman Ortega Pwede naman talagang gawin ito ni Saldico. Ang tanong, bakit hindi niya ginagawa? Bakit ayaw niyang humarap sa publiko ngayon? Never pa siyang nagpakita mga tol. Pinagtatanggol siya nung kasamahan niyang kongresista doon sa party list nila. Tapos naglalabas lang siya ng mga written statement ng pagtanggi. Yung actual na interview, ayaw niya talagang ibigay sa mainstream media. Ano ang itinatago ni Congressman Saldico? Kung hindi kaya ni Ko na bumalik sa Pilipinas dahil sa kanyang kalusugan, may iba namang paraan para sagutin ang issue. He can answer and he can make a statement via social media, Zoom, or a statement. Then if he's well enough and he can travel back, then I think he should travel back and just face the harapin niya to. Pero para kay Akbayan Party List Representative Percy Sendanya, nararapat lang na pauwiin si Ko. Sa akin lang, mahalaga na dapat ginagawa natin yung trabaho na una, binoto tayo, at pangalawa, pinapasweldo tayo. Patuloy na hinihinga ng GMA. Diba? Yun yung sinasabi natin mga tol na kung sa tingin mo, wala ka talagang kasalanan, ang unang-unang gawin mo, hindi yung pagpapaliwanag Ang gawin mo muna, gampanan mo yung trabaho mo. Hindi ka nagpapakita. 28th Congress na, binoto ka ng tao. Actually, di naman binoto ng tao ito Pinili lang ito bilang nominee
Yun ang masakit na katotohanan sa party list eh. Walang kontrol ang tao kung sino yung magiging nominee, no? Oo, nakapublish yung mga nominado. Pero ang problema kasi pag pangalan na ng party list ang pinag-uusapan, karamihan sa mga Pilipino hindi na tinitingnan yung nominee eh. Yung pangalan na lang ng party list. Integrated News ng pahayagang kampo ni Representative Zaldico. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. ng Malacanang ang mga bagong puna ni Vice President Sara Duterte. Wala tayong magagawa mga tol ha. Ayoko mang itapik si Sara Duterte pero nandito kasi sa balita kaya nasingit, no? Pero hindi na ako magbibigay pa ng further comments diyan. Ayoko na nga sanang pag-usapan siya kaya pakinggan nyo na lamang po kung ano po yung sinasaad dito po sa balita. Kabilang dyan, kung bakit hindi magawang dukuti na lang ng opisina ng Pangulo si Congressman Zaldico para ibalik sa bansa at kung bakit hindi magawang ipakulong sa Kamara si Congressman Martin Romualdez. Kain tayo mga tol, ano? Habang nakikinig ng balita, samantalahin ko. Nakatutok si Iman Mayrina. Sa pag-usad ng mga investigasyon sa mga nabisong palpak na flood control projects na pinagkakitaan lamang umano, una ni Vice President Sara Duterte. Bakit ngayon lang kumilos si Pangulong Bongbong Marcos ngayong nung isang taon pa niya umano sinabing may nangyayaring hokus-pokus sa budget? Kinwestiyon din niya ang sinseridad ng Malacanang sa paghabol sa mga nasa likod ng anomalya. Partikular niyang binanggit na nag-resign na si House Speaker na si Representative Martin Romualdez at Representative Zaldico na itinuturong isa sa mga nasa likod ng pagsingit sa budget para mapondohan ang mga kinukwestiyon ngayong flood control projects. Kasi tinuro na, pinangalanan na, hindi lang ako ang nagsabi, Zaldico at Martin Romualdez. Si Zaldico, hinayaan nilang umalis ng bansa. Si Martin Romualdez, hinayaan nilang mag-resign. Mag-resign naman na, so tapos na ang usapan. Si Romualdez at Poy pinangalanan ng mag-asawang contractor na Curly at Sara Diskaya sa pagdinig sa Senado. Itinanggi na ni Romualdez ang aligasyon habang nasa ibang bansa naman si Ko. Ang Office of the President, involved sila sa kidnapping ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bakit? Ngayon, nang wala si Zaldico at makaalis si Martin Romualdez, hindi man lang nila magawa na kidnapin si Zaldico doon sa Amerika at ibalik dito sa atin sa Pilipinas. At hindi man lang nila magawa na ikulong si Martin Romualdez siya at sa detention unit ng House of Representatives. Wala. Dahil wala silang sinceridad, pinakapita lang nila sa mga tao na kunwari, meron silang ginagawa. Agad pinalaga ng Malacanang ang hirit na yan, sabay buwelta sa bise. At ang paano niya is pakidnap si Zaldico. Another thing, it's illegal. So ganun ba magbibigay ng suggestion ang isang vice presidente gumawa ng illegal? Di ba niya natandaan na mas madalas din siya magbiyahe at hinahayaan siya ng Office of the President kahit meron din nakabindi na issue tungkol sa korupsyon na parte ng articles of impeachment. So anong pagkakaiba nun? Sa kanya, meron ang issues. Sabi ko, iimbestigahan pa na. At kung nababagalan daw ang bise sa pag-usad ng investigasyon. Unang-una, dapat hindi maging mapagpanggap at hindi dapat nagmamalinis. Tandaan natin ang Pangulo, siya simula ng pag-iimbestiga na ito. Mabaga, dahil inaalam ng Pangulo kung ano ang katotohanan. Hindi tulad ng mga nakaraang administrasyon, kailangan ituro lang, yun, patayan na. Hindi ganun ang Pangulo. Post muna tayo Shoutout sa iyo, Boss Nino Sabi ni Nino Barzaga, "Good morning Randy, na-post na ako ng pinsang ko Ugag at ni Atty. Rowena Guanzon." Ganyan kalakas ang hatak mo sa tao, no? At ito nga, tiningnan ko. Sabi ni Kiko Barzaga, Congressman Barsaga's statement on blogger Nino Barzaga. Di ko tito si Nino Barzaga. Di pa ako pinanganak mayaman na mga Barzaga. Sa tingin mo ba, isang kamag-anak namin ay magiging bayaran na blogger ni Marcos? Anong masasabi kaya rito ni Nino Barzaga? Abangan ko sa live mo Boss Nino, kung anong reaction mo dito. Papanoorin ko. Dinideny niya, hindi ka kamag-anak? Hindi, ano ba relasyon yung dalawa? 'Di ba tiyuhin mo si ang alam ko tiyuhin mo si Congressman Barzaga, 'di ba? Ang namayapang Barzaga. Di kung tiyuhin mo, di magpinsang kayo. Hindi talaga kayo magtito. Magpinsang kayo, no? Anyway, tuloy tayo sa ngayon pabayaan ko siya mag-post. So sige, abangan ko yung live mo patungkol diyan. Tuloy po tayo dito sa balita. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina nakatutok 24 oras. Hindi na tayo nag-react doon mga tol. Ayoko na kasing pag-usapan si Sara Independent Commission for Infrastructure, si dating DPWH Engineer Bryce Hernandez, ayon kay ICI Advisor Benjamin Magalong. Eto, panalo na kagad dito gobyerno. Sa una pa lamang na aksyon ng ICI. Kasi bakit mga tol? Isinurrender na ni Bryce Hernandez yung isang sasakyan na nagkakahalaga ng 10 milyon, hindi bababa sa 10 milyon. Tapos accordingly, may susunod pa. Mahigit 50 million pesos na sasakyan, saka isang mahigit 30 million
isasoli din daw sa mga motor. Oh. Kaya kahit paano, mabilis yung proseso dito. Sana lahat ng mga sangkot na gusto makipagtulungan, total, ang mag-asawang Diskaya gusto nila makipagtulungan, edi isoli na nila lahat. Isoli na nila lahat ng mga sinasabing nanakaw na pera po ng taong bayan. Kabilang sa binanggit, ang mga impormasyong hindi pa nababanggit sa publiko. May sinukunin siyang sasakyan sa komisyon. Nakatutok live si Joseph. Joseph? Mel, ikalawang araw nga na ang trabaho nitong ICI o Independent Commission for Infrastructure ay naka-recover na sila, nakabawi na sila ng isang luxury vehicle galing sa isa sa mga engineer na umano'y sangkot sa maanumalyang mga flood control projects. Isinuko ni dating DPWH Bulacan District 1 Engineer Bryce Hernandez ang 12 million peso luxury vehicle na ito sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Mismong si ICI Chairman, retired Supreme Court Associate Justice Andres Reyes Jr. ang tumanggap ng susi ng sasakyan. Hindi malinaw